Ben Tol Rafi, paulit-ulit na nating sinasabi rito na yung mga ikanga na mga private affairs, dapat hindi na nila kinukunan litrato, binibidyohan. Anyway, mga malalaswang larawan ng isang Pinay OFW sa Singapore kumakalat ngayon sa internet. Ang may kagawagan daw, ang kanyang dating kasintahan na anak pa naman ng isang alkalde. Narito ang report. Hindi ko ginusto na ito mayroon na walang beses ko. Kapatawaran para sa nagawang kahihiyan. Ito ang pagsusumamo ng OFW na si Mayet matapos namanong ipakalat ng kanyang ex-boyfriend na si Quintino Jojo Caspillo III, anak ni Mayor Quintino Caspillo Jr. ng Talugtog, Nueva Ecija, ang kanyang mga hubad na larawan sa internet. Nasa high school pa lamang daw sila noon nang maging unang kasintahan ni Mayet si Jojo. Pero dahil nakabuntis na ibang babae ang lalaki, tuluyan silang naghiwalay ni Mayet. Pagkalipas ng 2 dekada, nagkaroon na sila ng kanya-kanyang pamilya. Sa edad na 37, isa na supervisor sa isang mall sa Singapore, si Mayet. Samantalang may negosyo naman si Jojo sa Nueva Ecija. Ganun pa man, parehong nauwi sa hiwalayan ang kanilang relasyon. January 2014, muling nag-ugnay ang landas ni Mayet at Jojo sa Facebook. Jojo pala to. Nung in-add po niya ako sa Facebook noong end of January, in-accept po yung friend request po niya. After that po, naging constant na po yung communication namin through Facebook. Napag-usapan po namin yung 20 years ago po na sabi po niya, pinagsisihan daw po niya yung time na yon na nagkahiwalay po kami, kung pwede daw po namin ibalik po yung dati naming samahan. Sa pangalawang pagkakataon ng kanilang komunikasyon, nauwi sa panibagong relasyon. Dahil long-distance relationship, aminado si Mayet na sa tulong ng internet at camera, nagagawa nilang magtalik ni Jojo. Ina nga? Sa akin po kasi, yung paniniwala ko po na yung relationship po namin, since long distance po yun, at ang sabi naman po niya, honest po, wala po ibang babae, ang sa kanya daw po is, makaraos po siya bilang lalaki. Tapos po, ang iniiwasan po din po is yung away. As in, buo po yung tiwala ko sa kanya. Lahat po ng sinasabi niya, ginagawa ko. Pero hindi raw naisip ni Mayet na ang kanilang pribadong pagtatalik, lihim na palang kinukuhanan ng larawan ni Jojo. June 2014 nang lumipad patungong Singapore si Jojo para makasama si Mayet. Habang tumatagal, nagiging agresibo raw at seloso si Jojo kay Mayet. Aray ko, Jojo, nasasaktan na ako. Ano ka ba? Gusto po niya, mag-resign na po ako sa trabaho ko. Umuwi na lang po ako sa Pilipinas. Magsama na lang daw po kami noon. Sabi ko naman po, hindi po pwede. Kahit po hayaan na lang po niya na matapos po ako sa kontrata ko. Kasi po, umaasa po sa akin yung mami ko na may cancer po. Tapos po, yung mga bata rin po, mga anak ko po. Ako po yung nagpapadala ng tuition po nila. Dahil mas pinili ni Mayet ang kanyang trabaho at pamilya, nagsimula ng manggulo si Jojo. Hanggang na mga susunod na buwan, ipinakalat na umano ni Jojo sa internet ang mga malalaswang larawan ni Mayet. Nakarating ang mga ito sa kumpanyang pinapasukan niya, maging sa pamilya at mga kaibigan sa Facebook. Masyado po ako naniwala sa lahat po. Pero po, hindi naman po dapat na ganito po yung kapalit. Hindi naman po dapat na sinira po niya yung buong pagkatao ko. Sa gitna ng kahihiyan, ang labis pang ikinababahala ni Mayet, posible raw siyang masibak sa trabaho. Kapag nagkataon, wala na silang may pantutustos sa mga pangangailangan ng mga anak at sa mga gamot ng kanyang nanay na may breast cancer ngayon. Lumiliit po yung chances ko na magstay po sa company. Bali po kasi, naapektuhan na rin po pati yung company ko bilang supervisor po ng company. Sa isang phone touch interview naman kay Jojo, mariin niyang itinanggi na siya ang nagpakalat ng mga hubad na larawan. Wala po ako alam. Wala po alam po. Samantala, nanindigan si Mayet sa mga paratang niya laban sa dating nobyo at handang magsampa ng kasong paglabag sa Republic Act No. 10175 o ang Anti-Cybercrime Law.
With that, nasa linya po namin telepono all the way from Singapore si Miss Mayet. Magandang tanghali sa iyo, Mayet. Magandang hapon po. Ma'am, paano po nasabi ninyo bakit yung ex-boyfriend mo tinuturo mo na nagpakalat ng sex video, alias Mayet? Kasi po yung mga litrato po na yon, usap ko po siya sa Skype yung time na yon. Kauuwi ko lang po galing sa trabaho. Ang sabi po niya, wag ko daw po hubarin yung uniform ko at miss na daw po niya ako. Gusto po niyang magparaos ng mga oras na yon. Okay. Wala po ibang tao nakakausapin po at gagawin ko po yun. At saka po, yung pag-send po ng mga litrato na yon, ang ginamit po niya is yung dummy account po niya. Oh, okay. So, anong kinumpronta mo ba siya rito? Noong una po, July 25 po, tinatakot po niya ako na mag-send po siya ng mga litrato. Ang sabi po niya, umuwi lang po ako, makipag-ayos daw po ako sa kanya. Kaya po umuwi po ako noong August. Okay. Nag-stick po ako dun sa kanila ng ilang araw. Tapos? Ang alam ko po, nagkaayos po kami, nagkausap naman po kami. Sinabi po niya na mangako po ako na babalik po ako ng December. Kaya bumalik po ako dito sa trabaho ng September 2. Opo. Tapos habang nasa trabaho po ako, ang gusto po niya, masasagot ko po yung lahat ng tawag niya. Tapos lahat po ng utos niya magagawa ko. Gusto niya maging sunod-sunuran ka na lang. Opo, ganun na nga po. So, hindi nangyari yun, hindi nagawa. So, yung kanyang banta sa inyo, ipapakalat niya sa internet yung hubad mo na larawan, nangyari nga. Opo, sinunod po niya sa company ko, tsaka po sa mga katrabaho ko, yung mga litratong yun. Nako. Anyway, sige, sandali lang, Miss Mayet, nasa linya po naman si Mayor Quintino Caspillo Jr. ng Nueva Ecija, ang ama ng inirereklamo. Magandang tanghali, Mayor Caspillo, sir. Magandang tanghali po. Live ho tayo sa T3 kasama si Tolben Tolrapi. Ano ho ang pwede ho ninyong magagawa rito, Mayor, dahil ito po ay pribadong affair ng inyong anak at saka nung ex-girlfriend niya, pero bakit naman ho ganon? Nagawa ho ninyo ang anak na ipakalat ho yung video? Actually, hindi ko po kilala yung bata. Hindi ko pa ano ba pangalan? Yung pangalan po sana. Mayet po, alias Mayet lang. Hindi po namin pwedeng ibigay ang totoong pangalan, sir. Pero nagkasintahan po sila nung high school pa. Kasintahan na po ng anak ninyo ito hanggang sa makabuntis daw yung anak nyo. Kaya naghiwalay ho sila. Nagkabalikan ho sila lately. Pero hindi ho talaga uubra dahil pareho na sila may asawa. Ngayon ho, pinakalat ni lalaki ng anak daw umano ninyo yung mga video. Hindi ko po alam po yun. Yung ko na yan Well, dadya ba yung anak ninyo? Kung hindi nyo po alam, bakit ho kayo sumasagot ng telepon? Dapat ho yung anak ho ninyo kausapin naman. Hindi ko po alam talaga yan. Kung sino siya. Yung anak nyo, kilala nyo. May asawa yan yung anak niyo ho, Mayor, ikaw yung anak niyo ho ba, kilala niyo? Kasi ba, hindi ko, Mayor, linawin natin, hindi niyo kilalang anak niyo, hindi niyo kilala yung babae. Hindi ko kilala yung babae. Pero yung anak niyo, kilala niyo. Siyempre, okay, sige, tuloy mo. Kasi akala ko. Sir, ganito na lamang ho, ano po, whether you like it or not, ang magagawa ho talaga rito ay kausapin ho ng anak niya, yung anak niya, itigil na ho yung kabalbalan na yan. Gayon pa man, yung biktima ho ay handa ho magsampa ng reklamo paglabag po sa anti-cybercrime. Wala akong problema. Kung basta't kasalanan niya, sige, gina niyo. Kasalanan. Sige po, mabuti naman po, hindi ninyo kinukonsinti ang anak. Kilala yung babae na yan. Hindi, huwag mo yung babae. Sir, Talagang po naman yan. Bakit naman pinatulan niya may asawa? Sino pinatulan ng anak nyo? Pinatulan ng anak nyo. May asawa. Sige, may meeting kami ng mga mayor. Ay, Mayor! Pagsabihan yung anak nyo, huwag makisawsaw sa asawa ng iba. Ganon kasimple.
Kasi mali yung ginagawa ng anak ninyo. Hindi ko makita yung saysay ng lohika na parang wala kang pakialam, okay lang sa iyo kasi hindi mo kilala yung babae. Ganun ho ba? Anyway, Tolben, Tolrabi, ilalapit na lamang siguro natin itong kaso ni Miss Mayet na ngayon ay nangangalib na masibak pa sa trabaho. Kawawa. Dahil sa ginawa nitong lukulukong ex-boyfriend niya. Nasa linya po si Police Chief Inspector Jay Guillermo, ang Public Information Officer ng Anti-Cybercrime Group ng Camp Crame. Magandang tanghali po, Major Guillermo. Yes, good afternoon po, sir. Mayroon ho kaming kaso ngayon, itong si alias Mayet, pinakalat ng kanyang ex-boyfriend yung kanyang mga larawan, matapos siyang takutin, nung ayaw niya nang sumunod, bandang huli sa mga kagustuhan ni lalaki, kumalat nga yung kanyang mga kanilang sex video, Major. Yes, sir, yes, sir. Kung sa mga ganyang kaso po, sir, pwedeng i-sampayan, may violation siya ng yung violence against women and children. Yes, sir, if kung meron silang relationship at gano'n ang ginawa niya, papasok sa Republic Act 9262 in relation to 10175, yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Sige, sandali lamang po. Miss Mayet? Opo. Kailan ba kayo babalik para maisampa po itong kaso sa PNP? Magpapaalam po ako sa trabaho at no as possible po na pwede po ako makauwi. Mag-file po ako ng case. Okay. Sige po, antayin po namin kayo or yung aming staff dito, yung kausap po ninyo, makikipag-ugnayan nung sa inyo kailan pong schedule. With that, sasamahan po kayo sa PNP kay Major Guillermo para maisampa po itong kaso. Dalawa pala ho ito. Ay women and children abuse ho ito and at the same time, violation po ng anti-cybercrime law po natin. Ano ma'am? Opo. Sige po ma'am, ganun na lamang ho. Huwag niyo bababa ang telepon, kakausapin po kayo ng aming staff. Maraming salamat, mag-ingat po kayo alias Mayet. Opo, salamat po. Hilingan ko lang po. Bago ang lahat tuloy rin, bago tayo magbitag. Yun yung makikita yung asal ng isang magulang, yung responsibilidad na kahit nasa tamang edad na yung anak, may responsibilidad ka pa na kausapin. Pero wala siyang pakialam kasi hindi niya kilala yung babae. Akala ko hindi niya kilalang anak niya. Kasi pag hindi mo kilalang anak mo, ibig sabihin may mga, kailangan mo ng, anong iniinom yung premium? Para medyo i-commercial na yun. Dito na tayo sa bitag. Isang dating police suspect ngayon